Hallelujah. Praise the name of the Lord. Oh, hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. Salamat sa Diyos. Sa kanyang kabutihan, tayo ay nalinising. King of Kings and Lord of Lords. It's Friday! Hallelujah! Praise God sa kanyang kabutihan. Pasalamatan natin ang ating Panginoon sa Kristo sapagkat kung ikaw ay nandito pa sa ating live o nandito ka sa ating live, ibig sabihin nun, buhay ka. Hallelujah. Gising ka. Hallelujah. God is good all the time. Kaya nararapat lamang na ating pasalamatan ang ating Diyos Ama, si Panginoong Kristo, kabutihan. Ayan. Praise God. At tayo ay nandito na naman sa bahay ng ating Panginoong Jesus. O bakit siya madilim? O siyang madilim. Ayan. Okay. Welcome dito sa ating live. Ngayon ay June 13, 2025. At Facebook joiners, Facebook viewers, YouTube viewers, welcome dito sa ating live. Hallelujah. Ito si Tita Vits, ang lingkod ng ating Panginoong Kristo. Yan. Fresh from the bed. Thank you, Lord. Friday na. God is good all the time. And all the time, God is good. So tayo ay magpuri sa ating Panginoong Kristo dahil tayo ay nagising, mga ka-Team Jesus. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Nang tanggapin ko si Jesus aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Yes, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa
Kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Yes, Lord. Thank you, Lord. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Oh, hallelujah, Father God. Thank you, Father, for you are good at all times. Hallelujah. Bigyan natin ng masigabong palakpak ang ating Diyos na buhay sa pangalan ni Heso Kristo. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Ikaw po, Panginoong Kristo, ang karapat-dapat naming sambahin, purihin sa bawat araw na kami ay nagising. Ibig sabihin nun, kami ay buhay pa. Kami ay may oportunidad, kami ay may isang malaking pribilehiyo na kami ay muling makapaglingkod sa inyo, Panginoong Kristo, habang kami ay buhay pa, habang kami may hininga pa. Maraming salamat po sa pag-iingat mo sa aming mga buhay, maging sa aming mga pamilya, at nairaos namin ang ilang araw na patuloy kaming sumasampalataya sa inyo, Panginoong Kristo, maging anuman po ang aming mga pagsubok sa buhay. Nandiyan ka, kasama ka namin, hindi kami nag-iisa. Oh, hallelujah, praise the Lord Jesus Christ. Oh, hallelujah, kami po ay nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan, humihingi ng kapatawaran sa anumang aming mga nagawang kasalanan. Gawin mo kaming karapat-dapat sa iyo. Linisin mo ang aming mga isipan. Linisin mo ang aming mga puso. Yes, Lord. Hallelujah. Ano man ang aming mga nagawang kasalanan sa iyong harapan, tulungan mo kami na hindi na namin muling gawin ang mga bagay na hindi nakaaya-aya sa iyong Panginoon. At maging kami po ay maging banal, dalisay sa iyong harapan, Panginoon Jesus. Habang hinihintay namin ang tamang panahon na ikaw ay muling mabalik upang kukunin mo ang iyong mga tapat na mga anak, ang iyong mga tapat na lingkod. Oh, hallelujah. Yes, Father, in the name of Jesus. Yes, Lord. At dinideklara din namin ang pagpapatawad sa mga taong nagkasala sa amin, Lord. Tatagpuin mo sila, Panginoon. Mga taong nanakit sa amin, mga taong nanira sa amin, nanloko sa amin, mga taong gumawa ng kasamaan laban sa amin, Panginoon. You are our God. Justify us, Father. Hindi namin kailangang ipaliwanag ang aming sarili sa mga kahit na sinong tao. Hindi namin kailangang ipaliwanag ang dahilan na ganito, Panginoon. Ikaw po ang gagawa ng paraan upang ang mga ito ay upang maipahayag ang katotohanan, at you will justify us, your children, Father, in the name of Jesus. Oh, hallelujah. Salamat po. Salamat po sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat po. Oh, hallelujah. Sa iyong kabutihan, Panginoon Jesus. We welcome your Holy Spirit in our midst today. Let's welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit. I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit.
You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Oh, hallelujah, Father God. Sinasamba ka namin sa espiritu at sa katotohanan. Itago mo po ang iyong lingkod sa krus ni Panginoon Kristo na hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ang kabutihan ng Diyos, ang kanyang kagalingan, ang kanyang pagmamahal na walang hanggan. Yes, Lord, thank you. Thank you, Father God, for you are good at all times. Thank you, Lord Jesus. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Dinideklara namin ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. At bigyan mo kami ng maayos na internet connection nang sa ganun po ay maging maganda ang kalalabasan ng ang iyong live at maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating sa bawat isa. Hallelujah. Lahat ng ito ay aming hinihiling, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus at ng banal na Espiritu at lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan, Panginoon Jesus. Ayan, mga kating Jesus. Salamat sa Diyos. At ngayon ay Biyernes na. So, asa na ang iba? At bakit ang nandito lang sa akin ngayon ay 10 lang ang mga nandito? 10 lang? Asa na yung iba? Team Jesus members, nasaan na kayo? Kailangan nating magpa-gasolina bawat araw para sa ganoon ay masunod natin ang kalooban ng ating Panginoong Hesukristo sa mga buhay natin, mga buhay natin. Tandaan natin, tayo ay buhay pa. Yung iba, tingnan ninyo, ano nangyari doon, no? God bless yung mga pamilya ng mga kaluluwa na yun na doon sa Indian Airline na 240 passengers, tapos ang na-survive lang ay isa. Biruin mo yung sa dami ng mga namatay, 240. So 239 ang fatality, ang namatay. Isa lang ang survivor. Biruin nyo mga katim Jesus kung gaano kasakit sa dibdib yan. Pero tayo, nandito tayo. Binigyan tayo ng ating Panginoong Kristo ng pagkakataon na marinig ang kanyang salita. Magamit tayo sa kanyang kaharian. Samantala yung iba ay wala na. Namatay na sila. Marami silang mga plano sa buhay nila. Marami silang mga pangarap sa buhay nila. Pero nasa na yung mga pangarap na yun? Wala na. Wala na kasi kinuha na sila ng Diyos. At ang pagkuha sa kanila ng Diyos ay ano lang, no? Ay
Tragic ang pagkuha sa kanila sa kanila ng ating Panginoong Kristo, ng ating Diyos. Kasi maaring sabihin maaring itong mga taong ito, galing sila sa India, they never acknowledge God. I mean, the Lord Jesus Christ. They have their own religion. May iba-iba silang relihiyon dyan sa India eh. May iba-iba rin silang ang mga relihiyon, ang kanilang mga Diyos dyan ay mga hayop. No? So, they are very good yan sila dito. Maraming mga Indies dito na magagaling dito sa Sugarland. Mga mayayaman yan sila. No, mga mayayaman. Middle Eastern yan. Pero di natin alam kung sila ba yung mga Kristiyano. Di natin alam kung may Diyos ba sila. Binanggit ba nila ang Panginoon? Nagpasalamat ba sila sa Diyos? No, wala. Kasi ang buhay natin, mga ka-Team Jesus, ay hindi natin hawak. Kaya nga, ang future, ang bukas, ngayon, buhay pa tayo, pero hindi natin alam bukas kung ano ang buhay natin. Pero dahil tayo ay nagsisilbi sa ating Panginoong Kristo at hinihiling natin na habaan mo pa ang buhay ko, Panginoong Kristo, upang mas mahaba pa ang buhay, mahaba pa ang pagkakataon na ako ay makapagsilbi sa inyo. Na ako ay makapagsilbi sa inyo. Marami akong mga kaluluwang madala sa iyong kaharian. Di ba? Ngayon dito sa atin, kung ilan man tayo rito, ang lumabas dito sa aking live ay 10 lang. Kung ilan man tayo rito, lahat na ba kayo? Lahat na ba kayo ay tumanggap kay Panginoong Hesukristo bilang inyong Diyos at tagapagligtas? Naniwala ba kayo sa John 3:16? Naniwala ba kayo na si Panginoong Hesukristo ay pinadala ng Diyos Ama dito sa lupa upang maging sakripisyo para sa iyong kasalanan? At naniwala ka ba na siya ay namatay at siya ay muling nabuhay? No? At pagkatapos ng nabuhay siya ay muling bumalik doon sa Diyos Ama at umupo sa kanang bahagi nito. Naniwala ka ba niyan? So kung ikaw ay naniwala, sabihin mo, yes, Lord Jesus, I believe in you. I accept you as my Lord and Savior. Kailangan nating i-confirm ang ating mga pananampalataya at kung tayo ay naniwala kay Panginoong Kristo at tayo ay natuto sa kanyang salita, hindi lang hanggang yes, Lord, I believe in you, kundi kailangan nating magpabaptismo sa tubig. So, baptize na ba kayo sa tubig? Sino pa dito ang mga hindi pa nabaptize sa tubig? Huwag ninyong sayangin ang pagkakataon na kayo ay buhay pa. Kailangang ma-assure ng inyong kaluluwa ang silyo ng Diyos Ama at ayon sa kanyang salita, ang silyo ng Diyos Ama ay ang kanyang banal na espiritu. At hindi natin matatanggap ang kanyang banal na espiritu hanggat hindi tayo magpabaptismo sa tubig. Kaya huwag ninyong sayangin ang pagkakataon. Yung mga trahedya na nangyayari dyan, no? Nangyayari sa bawat araw ng buhay natin na nasasaksihan natin, yan ay mga babala sa atin, yan ay mga paalala sa atin na buhay ka ngayon, pero hindi mo hawak ang bukas mo. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam sa bukas mo. Kaya habang tayo ay may hininga, habang tayo ay may buhay, wag nating isipin, wag tayong magpaluko sa demonyo na may enough time pa tayo upang tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan, upang tayo ay humingi ng kapatawaran sa ating mga nagawa at magbago. We do not have much time to do it. Our days are numbered. Tandaan nyo yan. Ang ating mga buhay, ang ating araw ay bilang. We do not own those years. We do not own them. The Lord owns them. So, we live at the present. Kung ano man yung nagawa nating mali sa kahapon, we realize nagkamali tayo, ayusin natin, baguhin natin ngayon habang tayo ay may pagkakataon.
dahil maaring hindi na natin makita ang bukas. It's only the Lord. You see? Yan ay paalala sa atin, mga ka-Team Jesus. So, kayo ay tumanggap kay Panginoong Jesucristo, ideklara ninyo yan, sapagkat nandito ang presensya ng banal na Espiritu. The King is in the room. Ayan. The King is in my heart. The King is in my house. The King is in my family. The King is in the room. So, i-acknowledge niyo yan dyan. At alam ng Diyos kung ikaw ay totoong kumikilala sa Kanya o hindi. Siya lamang ang nakakaalam at si Tita Vits ay boses lamang. Oh, hallelujah. So, noong nakaraang araw, kahapon ay 6/12, ay tungkol ito sa pasasalamat sa awa ng Diyos, no? Tungkol kay Pablo na isa siyang makasalanan, subalit binago siya ng Panginoon, nang sa ganoon ay siyang magiging boses ng mga hintil, nang sa ganoon ang mga hintil ay mabigyan ng pagkakataon na maituwid ang kanilang relasyon sa ating Panginoong Diyos Ama sa pamamagitan ng tulay. So, ang ating tulay, ang ating bridge, mga ka-Team Jesus, ay tanging si Panginoong Jesucristo lamang tungo sa Diyos Ama. Wala nang iba. Wala nang ibang bridge. Si Panginoong Jesucristo lamang, mga ka-Team Jesus. Oh, hallelujah. Kaya kagaya kay Pablo, tayo ay nabigyan ng pagkakataon upang maituwid ang ating mga sarili sa harap ng ating Panginoong Jesucristo. Oh, hallelujah. Salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan. So, dito tayo, mga ka-Team Jesus, sa chapter 2 na tayo ng 1 Timothy or 1 Timoteo. So, ngayon ay 6:13. Thank you, siya. Binigay na ni Sharon yung attendance, complete attendance. Na-post ko ba yung complete attendance doon sa Sharon? Doon sa saan ba yun? Doon sa album, yung last month of May ba? Tingnan ko nga yun siya. Okay, so at saka bukas ay Bible study na naman natin. So ang ating prayer and fasting, patuloy nating gawin yan, mga ka-Team Jesus, para sa ganoon ay makatulong tayo to intercede for our Bible study. So, ang Bible study na gaganapin natin bukas ay doon sa Team Jesus Leyte, Team Jesus Visayas Leyte chapter. So, hindi nila Bible study lang yan. Atin ang Bible study na yan. No? Ang sa body of Christ, sa makatuwid, suportahan natin sila bawat linggo. Suportahan natin sila, mga ka-Team Jesus, na nandoon dapat tayo upang makinig sa salita ng Diyos at suportahan. So, Team Jesus Leyte, take note ninyo kung anong mga dapat ninyong gawin at anong mga hindi dapat gawin nang sa ganoon ay mas mapaigi pa ang ating Bible study as the Holy Spirit leads. Lalo na yung inyong sound system dyan, ha? Okay. Para hindi siya hindi ma-disturbo yung mga nakikinig online. Hindi nyo kasi, maaring hindi kayo aware dahil hindi naman kayo ang nakikinig. Pero kami na nandito sa online, naririnig namin ang lahat ng ingay ninyo dyan, lahat ng mga sinasabi ninyo dyan. So, kung maaring, paano ba natin, Lord, give us the wisdom, Lord, na hindi namin marinig yung mga bulong-bulungan ng mga nakikinig dyan personally. Kung ang maririnig lang natin ay yung nagsasalita ba? Yung nagsasalita. Okay. Mga bilin tungkol sa panalangin. So, tingnan natin ang inyong mga Biblia. Tayo ay nasa 1 Timothy chapter 2, verses 1 to 15. Okay. Una sa lahat, ipinapakiusap kong ipanalangin nyo ang lahat ng tao. Ipaabot ninyo sa Diyos ang kahilingan nyo para sa kanila ng may pasasalamat. Ipinalangin nyo ang mga hari at
at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakakalugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Nais niyang maligtas ang lahat ng tao at malaman ang katotohanan, sapagkat iisa lang ang Diyos at iisa lang ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Ito'y walang iba kundi ang taong si Kristo Jesus. Ibinigay niya ang buhay niya bilang pantubos sa lahat ng tao. Ito ang nagpapatunay na nais ng Diyos na mailigtas ang lahat ng tao at inihayag niya ito sa takdang panahon. At ito ang dahilan ng pagkahirang ko bilang apostol at tagapangaral sa mga hindi Hudyo tungkol sa pananampalataya at katotohanan. Totoo ang sinasabi ko at hindi ako nagsisinungaling. Okay? Gusto kong sa lahat ng pagtitipon-tipon ay manalangin ang mga lalaki ng may malinis na kalooban na sa pagtaas nila ng kamay sa panalangin ay walang galit o pakikipagtalo. Gusto ko rin na maging maayos at marangal ang mga babae sa pananamit nila at iwasan ang labis na pag-aayos ng buhok sa pagsusuot ng mga alahas o mamahaling damit. Sa halip, magpakita sila ng mabubuting gawa na nararapat sa mga babaeng sumasampalataya sa Diyos. At kung may nagtuturo, dapat tahimik na nakikinig ang mga babae at lubos na magpasakop. Hindi ko pinakihintulutan ang mga babae na magturo o mamuno sa mga lalaki. Kailangan tumahimik lang sila, sapagkat unang nilalang si Adan bago si Eva, at hindi si Adan ang nadaya, kundi si Eva ang nadaya at lumabag sa utos ng Diyos. Ganoon paman, maliligtas ang mga babae sa pamamagitan ng panganganak nila kung magpapatuloy sila sa pananampalataya, pag-ibig, kabanalan at tamang pag-uugali. Hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong mensaheng ibinigay sa amin sa oras na ito. Salamat, Holy Spirit, at gabayan mo po kami na buksan mo ang aming mga isipan upang ang mga puso, upang maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating. At ito'y aming maging gabay sa araw-araw na kami ay tututo sa iyong mga salita. At ito'y aming nilalakaran habang kami ay mayroong pambuhay. O hallelujah. In Jesus' name, Amen. Ayan mga ka-Team Jesus. So dito ay pag-usapan natin ang tungkol sa mga panalangin. So, unang idea na, unang punto na binigay sa atin ng Panginoon dito, mga ka-Team Jesus, ay ang manalangin tayo sa lahat ng tao. O, di ba? Bakit? Sapagkat hindi lang tayo mananalangin sa kapwa natin Kristiyano, hindi lang tayo mananalangin sa ating pamilya, hindi lang tayo mananalangin sa ating kaibigan, kundi ipanalangin din natin ang ibang lugar, ipanalangin din natin ang kaawaan ng Diyos Ama doon sa mga lugar na yun, lalo na sa mga lugar na nagkaroon ng mga sakuna. Doon sa Nigeria, tingnan ninyo sa Nigeria, di ba? Nagkaroon yun ng malawakang baha at higit na kumulang 1,000 tao na ang namatay. Sasabihin ba natin sa kanila, ay bulikat, ay meresi sa inyo, ay buti nga sa inyo? Kasi sa Africa kasi mga ka-Team Jesus, maraming mga Budo doon. Sa Africa, maraming mga masasamang espiritu na kanilang mga sinasamba. No? Pero, hindi ibig sabihin na hindi sila mahal ni Kristo.
Sapagkat si Kristo ay nagpakamatay, si Kristo, isa siyang Diyos na nagpakatawang tao, upang sa ganun, iligtas ang buong mundo, iligtas ang lahat ng tao. Kaya nga sabi dito, si Apostolis, Pablo, siya ang ginamit upang sa ganoon ay maipahayag ang katotohanan, ang magandang balita sa mga hindi Hudyo. So, sa Nigeria, ang grabe ang mga ang mga spiritism diyan sa Nigeria, mga ka-Team Jesus, grabe. So, ipanalangin natin itong mga tao, patawarin mo po sila, Panginoong Jesucristo, maawa po kayo sa kanila. So, yun tayo na nakakaalam sa katotohanan, ayun ang ating ipinapanalangin na hindi lang tayo nananalangin sa sarili natin, sa pamilya natin, trabaho natin. That is what we call a selfish prayer. So tayo ay manalangin din. Kaya nga pag nanalangin tayo, ipanalangin. Ang sabi dito, ipinalangin ninyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Yan ay nasa verse 2 ng chapter 2 ng 1 Timoteo. So, ipinapanalangin natin ang otoridad, ang ating mga pangulo, ang pangulo si Alba sa Pilipinas, ang Pangulong Marcos, ang Vice Presidente na nag-away-away na yan, may impeachment pa ganyan, ang mga senador. So, pinapanalangin natin sila nang sa ganoon ang bansa ay magkaroon ng kapayapaan, mamuhay tayo ng may kapayapaan, may kabanalan sa harap ng Diyos. Sabihin natin, mababago pa ba yan? Mababago pa ba yan? Na gano'n naman talaga yan, kurap man yan ever since, ganito, ganyan. O sino tayo na maghusga sa mga taong ito? Sino tayo na magsasabi na mababago pa ba yan? No, we cannot do that, mga ka-Team Jesus. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam ng kanilang mga buhay. Ang sa atin, ang isisipin natin, ang gagawin natin, ay sundin ang sinasabi sa salita ng Diyos. Huwag natin silang husgahan, huwag natin sabihin, ha? Yung mga yan, ako po, mababago pa ba yung mga yan? Tingnan nga ninyo mga pag-uugali. Bakit? Tayo, ikaw, nung hindi ka pa kinatagpo ng ating Panginoong Jesucristo, ano ba sa palagay mo ang pag-uugali mo? Diba? Ganon ka rin. Maging ang kasalanan mo, sabihin mo sa sarili mo, ang kasalanan mo ay kaunti lang naman ang kasalanan ko dahil ganito lang naman ako. No! Ang kasalanan ay kasalanan. Walang sinasabing ay ang iyong kasalanan ay kaunti lang kaya ay ganito lang ang parusa mo. Sa Biblia, sin is sin. Malaki man o maliit ang sin o ang kasalanan na yan, kasalanan pa rin yan. No? Kasalanan pa rin yan. At tayo ay pinagpapala ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat isa tayo sa pinili ng Diyos Ama na matuklasan ang kayamanan na hindi kayang ibigay ng tao o ng mundo. Ito ay ang kayamanan na mayroon tayo, ang magandang balita na ipinahayag ni Apostoles Pablo sa mga hintil. So, ang gagawin lamang natin ay to intercede. Kaya nga bilang mga Kristiyano, isa sa mga papel na ginagampanan natin mga ka-Team Jesus ay ang intercession. Kaya mayroon tayong prayer and fasting sapagkat kasama tayo sa pag-i-intercede. Hindi lamang sa ating Bible study, kundi maging isama natin as the Holy Spirit leads you. Isama natin ang ating bansa, ang kapayapaan ng ating bansa, ang mga namumuno diyan sa inyong mga lugar, ang inyong kongresista, ang inyong mayor, ang mga mga opisyalis, ang barangay kapitan, na ganyan na maging banal sila sa harap ng Diyos, na magkaroon ng kapayapaan ang inyong lugar, magkaroon ng kapayapaan ang Pilipinas, magkaroon ng kapayapaan ang mundo. Ano na ngayon ang nangyayari? Yeah, sabi ni Tito Brian, ipagdasal natin ang Israel.
Bakit? Kasi binomba, nag-umpisa na ang Israel, excuse me, sa pagbomba mga katimdisa sa Iran. So nakikita ninyo, yung mga yan, tayo na mga Kristiyano, kung pinag-aralan natin ang salita ng Diyos, yung mga yan, yung mga gira, yung mga digmaan, mga sagalutan, pag-aaway, ganyan. Hindi yan siya surprise para sa mga Kristiyano. Sapagkat, kung pinag-aralan ninyo ang salita ng Diyos, kasama yan! Darating yang mga yang sitwasyon na yan, subalit hindi ibig sabihin, nandiyan na, dumating na si Panginoong Kristo, no? It's not yet. Hindi pa. Yan ay mangyayari. That is expected. Kasama yan sa prophecy na nandito sa Revelation, mga ka-Team Jesus. Hindi yan a surprise to us Christians. Kung alam natin ang salita ng Diyos, it will come to pass bago pa man bumalik si Panginoong Kristo. So yun ang sabi pag ipagdasal natin ang lahat ng tao, ipagdasal natin ang mga hari at ang mga nasa kapangyarihan nang sa ganoon ay mamuhay tayo ng mapayapa at may kabanalan. No? Sapagkat nais ng ating Panginoong Kristo nais ng ating ng Diyos Ama na mailigtas ang lahat ng tao. Kaya nga yan ang ating batayan, ang John 3:16. Gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos Ama na ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak na kung sino man ang maniniwala sa Kanya ay hindi mamamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Oh, hallelujah. So tayong mga Kristiyano, ipinagdadasal natin, Panginoon, doon sa Psalms 91. Because you have loved me, therefore I will deliver you and honor you. With long life will I satisfy you and show you my salvation. Yan ang ending part ng Psalms 91. No? So, kung mahal natin ang Diyos at nagsisilbi tayo sa Panginoon, ililigtas niya tayo sa anumang mga kapahamakan at bibigyan niya tayo ng mahabang buhay dahil yun ang reward. Yan ang reward natin bilang tayo ay naniwala sa Kanyang anak. See? Nais niya na ang lahat ng tao ay mailigtas sa pamamagitan ni Panginoong Kristo sa Kanyang tamang panahon. Sabi niya dito sa 8, verse 8, gusto kong sa lahat ng pagtitipon-tipon ay manalangin ang mga lalaki ng may malinis na kalooban sa pagtataas nila ng kamay sa panalangin ay walang galit o pakikipagtalo. Gusto ko ring maging maayos at marangal ang mga babae sa pananamit nila at iwasan ang labis na pag-aayos ng buhok. Kailangan talagang ang buhok mo ay naka-hairdo, naka-whatever. Mayroon pang iba-ibang mga kulay dyan. May reddish, may pinkish, may purplish, may brownish, kung ano-ano na lang fancy na ginagawa natin sa ating mga buhok. Anong sabi dito ni Pablo? Gusto niya. Ang mga lalaki ay magdasal kasi alam natin na ang mga lalaki sila ang head of the ministry. Kaya nga, dito malalaman natin yan, ito'y alam na natin yan, no? Sinabi na yan sa Efesos yata, na pag-aralan na natin yan, tungkol sa papel na ginagampanan ng mga babae. So, ayan na walang galit o pakikipagtalo. So, ang mga lalaki dapat ay malinis. Kung sila'y nanalangin, sila'y nagtaas ng kanilang mga kamay, dapat ay walang kinikimkim na galit, walang kinikimkim na inis, walang kinikimkim na mga pagtatalo, mga ka-Team Jesus. Okay. At dito, ang mga babae, na-mention dito mga babae, maging maayos at marangal ang mga babae sa pananamit nila. Sa ating pananamit. Kaya nga, as much as possible, kung nandito ako at kaharap
nakaharap ko kayo at ako ay ginagamit ng Diyos bilang kanyang boses, ay kailangan na maging marangal ang aking suot sapagkat nagbabahagi ako sa salita ng Diyos. Okay? So, ayan o, sabi dito, ang labis na pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga alahas o mamahaling damit. Hala, minsan ang mga babae ay para ng mga walking jewelries na ang dami dito sa tainga. Ayan, ang tainga ay mayroon pang nakabitin, mayroon pang mga nakalagay na mga ganito, ganyan, no? Ganito, ganyan, no? Ganyan. Tapos, hala, dito naman sa kabila, mayroon na naman na 1, 2, 3, 10, napuno na yung tainga dito sa paglalagay ng kung ano-ano dyan sa kanilang sa kanilang tainga. So, yung labis, hindi naman ibig sabihin na hindi na tayo magpahirdo, hindi na natin ayusin ang buhok natin. Ako nga ay pinahahaba ko ang aking buhok dahil gusto kong ipaayos ng layer. Oh, di ba? Pero yung sinasabi dito sa Biblia, labis. So sobra-sobra na obsessed ka na sa buhok mo na pagdating ng panahon, yung buhok mo, no? Yung buhok mo ay nalalagas na dahil nasira na sa medisina. So, dapat ay yung natural lang. Kaya sabi nga nila, Bita, maganda yung buhok mo, Bita, kulayan mo yan, magha-highlight ka ng ganyan. Ay, ayoko po. Magha-highlight. Sabi nung kasamahan ko, Tita Bits, pag makita kita na ang kulay ng buhok mo ay purple, talagang sasabihin ko sa iyo, what's going on, Tita Vits? Kasi sila, may mga iba-ibang kulay ng buhok, may mga pula-pula, tapos sunod na naman, nagbago na naman, naging yellowish, tapos greenish, ganyan ba mga ginagawa nila sa buhok nila? So, itatanong daw talaga niya, what's going on kung ang buhok ko ay naging purple na, kasi purple ang gusto kong kulay. Sabi ko, it will not happen. It will not happen. So, alagaan natin, ayan, maglagay tayo ng coconut oil, kung ano man, at lemon or kalamansi, basta mayroon, bawat linggo, magmassage tayo, kung ano man, para manatili ang ating buhok. Pwede naman yan, si Tito Brand, nagkukulay nga yan. Ako, may mga puti na rin, oh. So, yung sobra ni Tito Brand, ako nagkukulay sa kanyang buhok, kinukulayan ko rin. Pero natural yun, organic nga na klase ng pagkulay ng buhok. So, no? So, sabi dito, labis. Labis, ang mga babae, pagsuot ng mga alahas o mga mamahaling damit. Ayan. So, kailangan talaga ang damit mo ay may pangalan, may tatak na nakalagay dito. May tatak. Si Tito Brian, ganyan yan, mga Katim Jesus. No? Lahat ng mga niya, lahat ng pati ang kanyang mga shorts, pati yung kanyang mga sapatos, pati yung kanyang mga pants, yung mga pants niya na mga maong, pants niya na mga formal pants, may pangalan yan. Ralph Lauren ang mga jacket niya, dati ba, nung dati na siya lang mag-isa ba, hindi pa siya, Kristiyano na siya, kasi Baptist sila dati, pero alam mo ba yung you are not yet called for the purpose of the Lord ba, na ganun dapat ang gawin mo sa buhay mo, no? I-invest mo yung pera mo para sa kaharian ng Diyos. Hindi niya nagawa yun, nagawa na ng yung tinawag na siya ng Panginoon na yung kami na ba, no? Yung kami na yung pinagkaisa ng Diyos. So doon siya tinawag ng Panginoon. Wala na sa kanya yung mga brand, yung mga pangalan. Ang mga pants niyan, mga Katim Jesus, Ralph Lauren yan. Ang kanyang mga t-shirts dati, maging ang kanyang mga jacket hanggang ngayon. Kasi yung mga jackets na yan, luma na yan, matagal na yan, maring 20 years ago ba yung binili niya. Pero hanggang ngayon naman, nandito pa rin. At yung mga pants niya, nandito pa rin, nandiyan pa rin. Pero yun nga, may mga tatak talaga, Ralph Lauren. Yung mga jacket niya, sabi niya, yung mga jacket na to, 500, yung ko, magkano yun?
600 ba yun? Pero nag 50%, nag-ano siya, nag-sale. Kaya ito'y naging $300 na lang ang kanyang jacket na may Ralph Lauren, mga ganyang kabayo, mga ganun. Pero kung ako yan, ayoko, who cares kung anong susuotin kong damit? Ang importante ay marangal ang damit ko kahit yan ay nasa okay-okay lang sa Pilipinas. Ako, ang mga damit ko, hindi ako bumibili dyan sa mga department store dahil ang mamahal. Doon lang ako pumupunta sa okay-okay. Mayroong tag 20 pesos, may tag 50 pesos. Pag doon ka bibili sa mga department stores, umaabot yan ng 1,500, 600, 700. Ang aking 500, kung nandun ako sa ukay-ukay na yan, naka-display, naka-hanger pa yan. Maliit naman ako, hindi naman ako malaking babae. So marami akong nasusukat na magagandang mga damit na hindi pa nasusuot, pero yun ay napasama na sa ukay-ukay. Doon ako bumibili, hindi ako nahihiya niyan. Na kahit ako isang professor doon sa prestigious university, San Carlos, sa St. Louis, doon nga kami sa night market ng night market ng Baguio, na ang gaganda ng mga jacket na branded, tag 75 pesos lang, ganyan-ganon. Doon ako bumibili kasama ng mga kasama kong mga teacher. Tapos pag sinasabi na ako, Bit, ang ganda naman ng iyong damit. Very elegant na ganyan. Of course, ukay-ukay. Hindi ako nahihiya niyan. Hindi ako pretender na siya. Wow, expensive kaya yan. Yung pala, nanggaling sa ukay-ukay. Bakit hindi yan mahalaga? Ang mahalaga, ang iyong kaluluwa. Ang kaluluwa mo, saan patungo ang kaluluwa mo? Anong gagawin mo dyan sa mamahalin mong mamahalin mong mga damit, mga sapatos at iba pa? Kung ang iyong kaluluwa naman ay uhaw na uhaw, gutom na gutom, malnourished, wala ring halaga yan. Di ba? Ang mukha, posturang ka, buhok mo pa, hala, mga alahas pa dito, alahas doon. Ngayon, ang tanong, pag titingnan ng Diyos yung espiritu mo, ang espiritu mo malnourished, payat na payat. Ano ba ang mahalaga? Ang postura ka? Pero ang iyong kaluluwa ay hindi naman mapupunta sa langit. Na? So yung ating kaluluwa, at ako hindi ko kinahihiya yan. Minsan sinasabi pa nila, huwag ka na lang magsabi kung galing yan, saan galing yan. It's okay. It doesn't matter to me. Bakit? Mamahalin yan o mumurahin ang iyong damit, nasa sayo yan sa pagdadala mo. Dito nga, may mga mayayaman na milyonaryo pa, pero kung magdamit, akala mo nakupo. Mayayaman yan at ang mga damit nila, very expensive. Mamahalin, umaabot ng $1,000, $500, mga ganyan. Pero hindi naman nababagay sa kanila. Di ba? So, ganun yun mga ka-Team Jesus. Ngayon lang ako, yung nandito ako sa Amerika, kung may mga sale doon sa mga department stores, yun ang binibili ko. Pero, dahil hindi kami nakakapunta na kung saan department stores, kaya nag-order na lang ako sa Amazon kung may mga on sale, kagaya nitong aking square pants, on sale yan, dun sa Amazon, binibili ko, mura lang, $20, ganyan, $15, ganun. Pero yung mga 100, 150, tag $500, ayoko nga. Di ba? Ayun ang sabi dito sa salita ng Diyos, ang labis pag-aayos ng ating buhok, ang labis na pang-aalahas at mamahaling damit. Sa halip, magpakita sila ng mabubuting gawa na nararapat sa mga babaeng sumasampalataya sa Diyos. At kung may nagtuturo, dapat tahimik na makinig ang mga babae at lubos na magpasakop. Hindi ko pinahihintulutan ang mga babae na magturo o mamuno sa mga lalaki. Kailangang tumahimik lang sila, sapagkat unang nilalang ni Adan
unang nilalang si Adan bago si Eva. Ayan mga ka-Team Jesus. So kapag 'di ba yung mga pastor natin, kung tayo ay nagsisimba, ito yung ang ibig sabihin nito ni Pablo ay yung bang nandoon ba sa congregation na kung saan ang mga tumatayo sa pulpito. So sino ang tumatayo sa pulpito? At yung sabi dito na ang namumuno ay hindi dapat mga babae, kundi ang namumuno ay mga lalaki. So alam na natin na hindi tayo pwede na maging tayo ang namumuno sa isang ministry. Tayo ang namumuno sa isang congregation, mga babae, no. Kapag nandiyon tayo sa formal na pagtitipon, nandoon tayo sa templo, nandoon tayo sa congregation, na kung gaan ang mga tao, ang kasabay natin ang lahat ng bahagi ng katawan ni Kristo. Tayo mga babae ay nagpapasakop tayo sa mga lalaki. At kung sila ay nagsasalita, sila ay nagtuturo, tayo ay nananahimik. Kaya nga, noong unang panahon, lalo almawa, yung mga Katoliko, doon nila kinuha yung tinatakpan nila ang kanilang mga buhok ng ano ba yun, yung tinatakip nila na sa ulo nila bilang pagrespeto yun sa mga lalaki, sapagkat yun ay kasama doon sa tradisyon ng mga Hudyo. Yan ay tradisyon ng mga Hudyo na ang mga babae, tinatakpan nila ang kanilang mga ulo, ang kanilang mga buhok bilang pagrespeto sa mga lalaki. So, kaya ginagawa natin diyan sa ating Bible study, no? Informal ang ginagawa nating Bible study, hindi man yan siya nandoon tayo sa congregation, kundi tayo kagaya ng ginagawa natin dito, hindi man to siya formal na nasa congregation tayo ay nagba-Bible study. Kaya sa pamamagitan ng otoridad na ibinigay ni Panginoong Jesucristo sa Team Jesus at kay Tito Bryant na ako ay binigyan ng otoridad na makapagbabahagi sa salita ng Diyos. At kayo naman diyan na pinili ng Banal na Espiritu, may consent yan ni Tito Bryant na kayo ang piliin as the Holy Spirit leads. So mayroong lalaki na nagmaman sa team o sa ministry, mga ka-Team Jesus, hindi ang babae. Kaya pag yung mga babae, maliban na lang kung itong mga babae, ginagawa silang associate pastors. So pwede sila kasi binigyan sila ng otoridad ng senior pastor na tumayo sa congregation at magbahagi ng mensahe ng Diyos. Subalit kung itong mga babae na ito ang tumatayo sa ministry at sila ang nangungulo sa ministry, sila talaga ang head pastors, no, it is not allowed. Kasi ang lalaki dapat, anong sabi dito sa salita ng Diyos? Anong sabi dito, no? Sapagkat unang nilalang si Adan bago si Eva. At hindi si Adan ang nadaya, kundi si Eva ang nadaya at lumabag sa utos ng Diyos. Hindi si Adan ang nadaya, kundi si Eva. Si Eva ang lumabag sa utos ng Diyos kasi hinayaan man niya ang kanyang sarili na matukso doon sa demonyo kay Satanas at kumain siya doon sa prutas na yon na ipinagbabawal. So yan, si Eva, kaya si Eva ang pinaghihirapan. Kaya nga, naililigtas siya, no? Anong sabi dito sa pamamagitan ng panganganak? Maliligtas ang mga babae sa pamamagitan ng panganganak nila. Kung magpapatuloy sila sa pananampalataya, pag-ibig, kabanalan, at tamang pag-uugali. Kaya nga, yung mga babae, pag tayo ay nag-asawa, at manganganak tayo, hindi madali ang panganganak, di ba? Ang ating isang paa ay nasa hukay. Ang ating isang paa ay nasa kaligtasan. 50-50 ang panganganak, mga ka-Team Jesus. Hindi basta-basta.
sa awa ng kaawaan ng ating Diyos Ama, ang mga babae, tayo, halimbawa kayo, ako, no? Na mga babaeng nanganganak, naliligtas sa kapahamakan, doon tayo naliligtas dahil sa kasalanan ni iba, na isa tayo sa nakakakuha ng kasalanan na yun. O sa awa ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay nailigtas. So yung panganganak natin ay bahagi yon ng sakripisyo, bahagi yon ng sabi nating parusa sa ginawa ni Eva, sapagkat si Eva ang natokso sa demonyo. Kaya hindi madali ang panganganak, mga katingisas. Lalo na pagdating ng halimbawa, yung aking first experience sa panganganak, napakahirap yun. Dahil hindi ako nakaranas ng pain. Yung natural birth pain ba? Na kung saan ay di ba, kung natural birth pain ay sasakit yung balakang mo, sakit yung dito, kung ano-ano lang sakit mo, tagiliran, whatever. No? Hindi ko naranasan yun sa first baby ko, kay Kuya GB, hindi ko naranasan yan. Kaya di ko alam na ako'y manganganak na. Kasi wala man akong pain. No? So, kung wala kang pain, paano mo siya ipapalabas? Paano, ang sakit kaya ilabas mo na. Yun ang dahilan kung bakit gusto mo nang iiri ka. Kasi sa sobrang sakit, iiri ka para mailabas mo yung pain, mailabas mo yung na yun, na yung anak mo, di ba? Pero yung aking first baby, hindi yun nangyari. Lumalabas na may mga sabi ng aking OB ay lumabas pumutok na yung aking panubig. Di ba yun? Pero wala man akong pain na nararamdaman. Tapos baka daw makainom na yung aking baby ng amniotic fluid ko sa loob ng tiyan ko. Kasi maaring kabuwanan na niya, lalabas na siya, pero wala man akong pain, wala man akong labor pain. So, dahil wala akong labor pain, ay maaga akong pinasok sa ospital. At I was on the observation for 2 days. Na ako'y nakahiga lang. At inaanuhan nila ako, pinapasukan nila yung ari ko, yung puwerta ko ng mga machines. Yung mga machines na yun, kukuha sila ng water doon, no? Maaring inaalam nila kung yung lumabas ba na tubig sa akin ay ihi ko ba yun o kaya amniotic fluid na yun, na sumabog na yung amniotic fluid ko. Ganyan, no? So, mahirap yun. Ang sakit na papasukan ka ng machine. Walang mga antibiotic na ilagay sa'yo o mga anesthesia na ilagay sa'yo. Hindi man pwede ilagyan kasi may baby ka. So, that is a very painful experience, mga katinjisas. Na pasok yung machine nila, buksan yung puwerta mo, pasubukin, alamin kung kumuha sila ng sample ng tubig ng lumabas, amniotic ko na ba yung ganyan. No? At kung ganun pa rin hindi pa rin ako nagpipain, ay isisaryan na nila ako kasi wala mang pain. Ang pain lang ay yung machine na pumapasok sa puwerta ko na, ay, sakit. No? Hindi madali ang mga anak. But it is by the grace of God na kayo, hindi kayo nakakaranas ng ganun. Kung kayo man ay nanganak na, grabe. Grabe yung trauma, no? Tapos yun, nang malaman na, amniotic fluid mo na ang sumabog. So, kailangan ka ng i-induce. So, yung induce, yun ang pinakamasakit na uri ng panganganak, ang induce. Kasi hindi ka man na ina-anesthesiahan yan. I-induce ka, mag-i-inject sila sa'yo dito sa dextrose ko. Nag-inject sila ng gamot na artificially magko-contract ang aking uterus, magko-contract. Para sa ganun, pag nagko-contract ang uterus,
ang nanay ay makakapag-feel, ma-feel natin yung pain. At dahil ma-feel mo yung pain, iiri ka kasi na-feel mo yung pain ang sakit So, artificial contraction ang nangyari sa akin. Artificial na ibig sabihin nun, pag gaganon na naman, gaganon dito sa ang sakit talaga. Gusto ko nang mamatay, grabe ang sakit. No, by the grace of God, nakaraos ako na hindi naging cesarean yung aking first baby. No? But it is all about the grace of God, mga ka-Team Jesus. Tayo mga babae. Kasi tayo ang nakakaranas ng pain sapagkat tayo ang natukso. Si Eva ang natukso at hindi si Adan. Si Eva, nandiyan sa salita ng Diyos, no? Sa Timoteo. Si Eva ang natukso at hindi si Adan. Kaya si Eva dapat ay manahimik. Kaya nga tayo mga ka-Team Jesus, bilang mga asawang babae, kailangan nating magpasakop sa ating mga asawang lalaki. Magpasakop tayo. Huwag tayong maging dominante. Nag na lang. Huwag tayong ganyan. Magpasakop tayo. Irespeto natin ang ating mga asawang lalaki. No? Ang ating mga asawang lalaki ay irespeto natin. Kasi yon ang nakasaad sa salita ng Diyos. So kung nagsasalita yung asawa natin, manahimik muna tayo, makinig tayo. Okay? Minsan ay habang nagsasalita pa sila, kasi dominante tayo, nandito na sa isip natin ang gusto nating sabihin, ay habang sila ay nagsasalita pa, sumasambat na agad tayo. Ay, hindi, ang ano kasi niyan, ganyan. Ako, ilang beses akong na-rebuke niya ni Tito Brian. Makinig ka kasi dapat, makinig ka muna. Huwag ka munang magsalita, hindi pa ako tapos. Ilang beses yan. Natuto ako niyan, mga ka-Team Jesus. Kaya dapat matuto rin tayo. Kayo. Kapag ang ating mga asawang lalaki ay nagsasalita pa, makinig tayo bilang pagrespeto sa kanila. Sila ang head of the family. Okay? Na ipakita natin na tayo ay nakikinig. Yes? Na tayo ay interesado sa kanilang mga sinasabi. Bago tayo magsalita, bago natin sila i-cut. Huwag mo akong i-cut. Ayun. Hindi pa ako tapos. Kasi parang iniisip natin, alam ko nang mangyayari sa kwento na 'yan. Kaya i-shorten mo na lang, di ba? Ayaw na natin silang pakinggan. Gusto na natin na ang ating gusto ang masunod, ang ating desisyon. Hindi, ganyan. Hindi pa sila tapos. So, hindi dapat yun ganun, mga ka-Team Jesus. Hindi dapat yun. Kailangan na makinig. Pakinggan na may interest, hindi yung parang wala lang nangyari na nagsasalita. No, that is disrespect. Disrespect yan. Ang sabi sa salita ng Diyos, submit, magpasakop kayo sa inyong mga asawang lalaki. Tayo kasi mga babae, ang bilis nating magdesisyon ang bilis nating magsalita kaagad Pigilan natin yung mga sarili natin. Kontrolin natin yung ating mga sarili. At irespeto natin yung ating mga asawa para sa ganoon ay maging mapayapa ang ating buhay, ang ating pamumuhay. Mga babae, tayong nagpapagulo. Kasi ang tunay na mga lalaki, tahimik lang yan. Pag nagsasalita, direct to the point yan. Tayo mga babae, pag nagsasalita tayo, ang dami pagpatutunguhan dito, kasi si ganito, kasi si ganyan, kasi si ganito, kasi si ganon, kasi ganun, paikot-ikot.
Pero yung mga lalaki, pag nagkwento yan, direct to the point yan, pakinggan natin yan. Huwag muna tayong mag-insist sa sarili nating salita, sarili nating gusto. Ay, ano kasi, di pa nga ako tapos eh. Salita ka na. No? Pero kapag ang babae ay marespeto sa kanyang asawang lalaki, mahinahon sa pagsasalita, maalaga, mapagmahal, ganun dapat ng pag-ibig, ng mabuting pag-uugali. Mapayapa ang buhay natin, mapayapa ang ating pamumuhay, mga ka-Team Jesus. No? So yan ang tandaan natin, mga babae. Ayan na naman tayo, na-rebuke Israel na naman tayo ngayon. Ang dami nating mga pag-aaral na itinuturo ng banal na espiritu. Una, paipagdasal natin ang ang lahat ng tao, maging anuman ang kanilang relihiyon, anuman ang sitwasyon, ipagdasal. Pag sinabi ng Holy Spirit, pray for these people. Pray kaagad. Wag nang magtalo-talo, wag nang mag-justify na ayoko nga mag-pray sa mga yan, mga makasalanan yan, mga wicked yan, mga ganyan. No, wag na. Kasi hindi nga tayo pwedeng maghusga. Kalawa, anong sabi? Ipagdasal ang mga hari at mga nasa kapangyarihan upang tayo ay magkaroon ng maayos na pamumuhay sapagkat sila rin, no? Yun nga, no? Ipagdasal. At yung lahat ng tao, dahil sila rin ay kinamatyan din sila ni Panginoong Jesucristo at nais ng Diyos Ama na mailigtas ang lahat ng tao. Ano pa? Yung mga lalaki, dahil kayo ang head of the family, head of the ministry, kailangan kung manalangin kayo, no? Kasi kayo ang head of the family, so dapat ang manalangin talaga ay ang lalaki, hindi yung asawa sa babae. Mga lalaki, kayo dapat ang magdasal. Kayo dapat ang maging pangulo ng inyong pamilya, ng ministry. At kung kayo manalangin, ay dapat na malinis ang inyong kalooban. Walang mga pagtatalo, walang galit, walang inis, walang pagtatalo sa mga ninyo, sa inyong mga puso. Tayong mga babae, gawin din natin ang nararapat, maging marangal tayo sa ating pagsusuot ng mga damit na hindi masagwa, na nakikita na dyan yung inyong mga cleavages, yung mga kung ano-ano, nakikita na dyan yung mga tiyan nyo, ang mga puwit ay nakikita na sa kaiklian ng damit, kaiklian ng shorts. Na kung magsuot ng mga alahas ay akala mo ay jewelry shop na pinagmamayabang pa yung mga sapatos, mga damit, mga bag, mga kung ano-ano. Hindi yun yung dapat nating gawin. Maging modest, maging simple lang. Dahil doon sa kasimplihan mo, doon ka makikita yung kaluwalhatian ba ng Diyos Ama. No? Magpasakop tayo sa ating asawang lalaki. Kung nagsasalita, tayo ay manahimik at pakinggan ang kanilang mga sinasabi kahit gaano pa kahaba yan. Kaya naway natuto tayo, mga ka-Team Jesus. Sapagkat bilang mga anak ng Diyos, araw-araw, hindi tayo kumpleto eh. We are still on the process, na ibig sabihin nun, natututo pa tayo araw-araw hanggat tayo ay nandito sa mundo. Kahit sabihin pa natin ang edad natin ay nasa 60s na, nasa 70s na, nasa 80s na, oy, ikaw bata ka pa, wag mo akong pagsabihan ha, dahil nasa 80s na ako, mas alam ko ang totoo, mas alam ko ang ganyan. Hindi yun. Ano man ang edad natin, hindi yun ang batayan. Anong edad natin? Bakit tayo ay buhay pa eh? Kahit na may edad na tayo, we are still on the process. We are still on the process, mga ka-Team Jesus. Okay? So, hallelujah, napakabuti ng ating Panginoon Jesucristo.
He is good at all times. He is good at all times. Salamat po, Panginoong Jesus, sa iyong kabutihan. Holy Spirit, maraming salamat at ikaw ay nangusap sa aming kalagitnaan. Maraming salamat at narinig mo na naman ang iyong boses para sa bawat isa. Ang mensaheng nais mong iparating sa bawat isa. Maraming salamat po sapagkat, hallelujah, napakabuti mo, Panginoon. Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na buhay. Walang imposible sa iyo. Napakabuti mo, Panginoong Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. For you are good at all times. Salamat po sa mga pagtuturo na ibinigay mo sa amin. Patawarin mo kami, Panginoong Jesus, bilang mga asawang babae. Kung may mga pagkakataon na inuunahan namin ng aming mga asawang lalaki. Hindi namin sila nire-respeto. Hindi namin sila pinakikinggan. Hindi kami nananahimik at kami pa ang salita ng salita. Patawarin mo kami, Lord. At salamat, Panginoong Jesus, at tinuturuan mo kami kung ano ang nararapat. Gabayan mo ang bawat isa. Ninataas namin sa inyo ang lahat ng tao sa mundo. Lord, tulungan mo po ang bawat isa, katagpuan mo po ang bawat taong nandito sa mundo. Kinikilala namin ang iyong kapangyarihan sa lahat ng nilikha, sa lahat ng tao sa mundo. Dinideklara namin na ang lahat ng dila ay magdideklara na ikaw ang Diyos. Ang lahat ng tuhod ay luluhod na ikaw ang Diyos. Ikaw makapangyarihan sa lahat. Oh, hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. King of kings and Lord of lords. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Yes, Jesus. Napakabuti mo. Salamat dahil ikaw ang aming pinaniniwalaan. Ituro mo po sa amin ang tama. Pinagdadasal namin ang lahat po ng mga nasa otoridad, ang aming Pangulong President Marcos, ang aming Vice President, si Sara Duterte, ang mga senador, maging ang mga congressman, ang mga gobernador, ang mga mayor. Father God, in the name of Jesus, Lord, tinataas namin sila sa inyo, ang aming mga mayor, ang aming mga barangay kapitan. Father, have mercy and naturuan mo po sila kung ano pong nararapat, Lord. Upang sa ganoon, ang iyong mga mamamayang Pilipino ay magkaroon ng kapayapaan. Kasaganaan sa buhay, katapatan sa serbisyo po ang aming dinideklara sa lahat ng mga nasa gobyerno. Yes, Lord. Maging dito sa Amerika, Panginoon, pinagdadasal namin si President Trump, si Vice Presidente at lahat ng mga nasa pamumuno. Lord, ikaw po ang kanilang maging gabay. Holy Spirit, give them the wisdom and understanding na kung ano man po ang nararapat sa iyong harap, yun ang kanilang gagayahin ng susundin. Yes, Lord. Pinapanalangin namin, Panginoon, ng aming mga asawang lalaki. Ikaw po ang gagabay sa kanila, ikaw po ang magtuturo sa kanila sa tama at ikaw magbibigay sa kanila ng boldness, ng kalakasan upang i-lead, pangunahan ang ministry, pangunahan ang aming mga pamilya. Pinalangin namin si Tito Brian, Panginoon, ang kanyang nararanasang pagsubok ngayon sa buhay sa kanyang katawan. Lord, you are our great healer. Maging ang aming mga asawang lalaki, ang mga asawang lalaki ng aming mga kapatiran ngayon, kung ano man po ang kanilang mga nararanasan na mga sakit, Lord God, we are claiming healing, Father, in the name of Jesus, as we declare that Jesus Christ is Lord over us. And as for us and our family, we will serve the Lord Jesus Christ. And we plead the blood of Jesus to cover us from our head down to the sole of our feet, declaring that no weapon that form against us, against our family, shall prosper. Hallelujah. At lahat ng ito ay aming pinasasalamatan at inihiling, at lahat po ng pasasalamat, salamat po Panginoon Kristo, Banal na Espiritu, na naging maayos po ang iyong live na nakaraos kami. At lahat po ng pasasalamat, papuri ay binabalik namin sa Diyos Ama. In Jesus' name, Amen! Thank you, Lord Jesus. Ayan, mga ka-Team Jesus. Kaya yakapin niyo ang inyong mga asawa. Alagaan niyo yung mga asawang lalaki. Mahalin ninyo. No?
nang sa ganoon ay pagpapalain tayo mga babae ng ating Panginoong Kristo sapagkat sinunod natin ang kanyang kalooban para sa atin. Hanggang sa muli, Jesus loves us, at ipagdasal natin ang ating coming Bible study dahil Bible study na ngayong Bible study na ba? Oo. Mamayang gabi pala no, Bible study na. Okay, bye-bye. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Huwag natin kalimutan ang Bible study doon. Sino magla-live? Ang magla-live ay si Sister Lisa. Sister Lisa, ikaw ang magla-live, no? Okay, bye-bye. Jesus loves us.